Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Lord Jesus, for a new day. Charge natin at baka bigla naman tayong mawala sa Erie. Wala na palang battery. Ayan. Welcome, welcome dito sa ating live. Thank you, Lord Jesus, for a new day. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. Yoo-hoo! Weekend na! Praise God! Nakaraos! Weekend is here! Hallelujah, Jesus! Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Sabado na po. Salamat po sa pahinga na iyong ibigay sa amin, Panginoon si Kristo. Nakaraos sa buong linggo at ngayon ay rest day, pahinga sa trabaho. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are good at all times. Ngayon, Friday. Oh, Saturday na pala. Saturday. Yahoo! Saturday is real. It's Saturday. Yan. Kumusta ang inyong Sabado? Anong ginagawa ninyo sa inyong Sabado? Kayo ba ay nag-gardening, nag-enjoy sa inyong kasama ang inyong mga pamilya? No? Dapat ay mag-enjoy tayo kasama ang ating mga pamilya. Let's spend time with our families. Pag weekend, mga ka-Team Jesus, no? Spend time with our families. Hallelujah! Ang batayan, ang ating pananampalataya, John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments, praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Thankful moments, trust the Lord Jesus Christ. And every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. It's Purple Day ngayong araw. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at tayo ay nakaraos sa buong linggo. At ngayon ay Saturday morning here in Houston, Texas. Hallelujah! March 22, 2025. Welcome dito sa ating live. Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. Andito si Tita Vits, ang lingkod ng Diyos, fresh from the bed. Hallelujah! Salamat sa Diyos at ako ay muli niyang ginising upang siya ay pagsilbihan. Okay. So magpuri tayo sa Diyos, mga ka-Team Jesus. Puri tayo. Pagising sa umaga,
Kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat at kami ay muling nandito sa iyong bahay upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming itaas, upang ipakilala ang iyong anak na si Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na sa araw-araw ay nag-iingat sa amin, nagumagabay sa iyong mga kaanakan. Thank you so much, Holy Spirit, and thank you so much for the billions of angels of the Lord na palaging nag-iingat sa amin sa bawat araw, 24/7, sa aming paglakad, sa aming paglalakbay, kung saan kami pumupunta. Nandiyan ang presensya ng banal na Espiritu, nandiyan ang kaawaan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah! Thank you so much, Father God, in the name of Jesus. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, nang sa ganoon kami ay maging karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Isinusuko namin ang aming mga nagawang kasalanan sa harap mo, Panginoong Jesucristo. Linisin mo kami, gawin mo kami karapat-dapat. Make us holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Holy Spirit, be with us. As the word of God says, 2 or 3 gathered in the name of the Lord Jesus Christ, you are in our midst.
So we welcome you, Holy Spirit. Open the eyes of our hearts so that we can understand your word, your purpose. Oh, hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Thank you so much. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Lord, yes, mangusap po kayo sa aming kalagitnaan na ikaw lamang po, ang pangalan lamang ni Panginoong Jesucristo ang makikilala at walang iba. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang kaawaan ng Diyos Ama, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-unawa na walang hanggan. Oh, hallelujah. Thank you so much, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name, Amen! Welcome ulit dito sa ating live. Ayan, ang buhok ni Tita Bets. Pinutulan ko ang aking bangs. Ako lang ang putol. Mahal ang parlor dire, no? $50 ang parlor, 50. So, ako na lang magputol. At si Tito Brian, i-even na good ang akong buhok, Tito Brian. So, tayo na lang magputol-putol dito sa Amerika, mga ka-Team Jesus. Kasi, ang mahal ng ang haircut dito. Kay Tito Brian, ang haircut niya is $35. Ang nipis-nipis ng buhok. Ako, kasi babae, so, ayan, aabot yan ng $50 kasi meron pang tip.
Kaya tayo-tayo na lang ang magtip-tip sa ating sarili kasi sayang yung $50, no? Mga ka-Team Jesus. Okay. So, balik na tayo sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ay Sabado. Hallelujah. So, dito na tayo. Ang aking pen ay hindi na sumusulat. Saan na yun? My pen. Okay, kahapon, 3:20, 3:21, ngayon ay 3:22. So, kahapon ay dito tayo sa nagbago ng plano si Pablo. No? So, yung mensaheng ipinarating ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagsasabing ang pangako ng Panginoong Diyos Ama sa buhay ng bawat isang naniniwala kay Kristo ay hindi mapapako. Ayan. So kung ang plano ng tao ay nagbabago, ang plano ni Panginoong Kristo, ang plano ng Diyos Ama sa mga buhay natin ay hindi nagbabago. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Ayan. Okay. Kaya, hold on to your faith. Dahil ang tao nagbabago ang kanyang plano. Subalit, ang plano ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin ay hindi nagbabago. Hallelujah. So, dito na tayo sa 2 Corinto chapter 2 verses 5. Bakit patawarin ang nagkasala? 5. Okay, so putol-putol siya, no? Dito na lang, maikli lang ang ating pag-uusapan. Patawarin ang nagkasala, forgiveness for the offender. So, dito tayo sa 2 Corinto, chapter 2, verses 5 to 11. Ayan, maikli lang ang ating babasahin ngayong araw, mga ka-Team Jesus. So, ang sabi dito, patawarin ang nagkasala. Ngayon, dito tayo sa 5. Ngayon, tungkol naman sa taong nagdulot ng kalungkutan kanino man, hindi lamang ako ang binigyan niya ng kalungkutan. Ayokong magmamalabis, pero nagbigay din siya ng kalungkutan sa inyong lahat. Pero sapat na ang kaparusahang ibinigay ninyo sa kanya. Kaya patawarin na ninyo siya at patatagin. Dahil baka maging labis ang kanyang hinagpis at tuluyang panghinaan ng loob. Nakikiusap ako na ipakita ninyo sa kanya na mahal nyo pa rin siya, no? At ito nga ang dahilan ng pagsulat ko sa inyo, dahil gusto kong malaman kung sinusunod ninyong mabuti ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kung pinatawad na ninyo ang taong nagkasala, pinatawad ko na rin siya. At kung nagpatawad man ako, saksi si Kristo na ginawa ko yon alang-alang sa inyo. Nararapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo madaig ni Satanas. Alam naman natin ang mga binabalak niyang masama. Salamat, Lord Jesus, sa iyong mga salita, Holy Spirit. Gabayan mo kami kung ano ang ibig mong sabihin sa mensahe mong ito. In Jesus' name, Amen. Ayan. Forgiveness. So, yan ang sinasabi, mga ka-Team Jesus, na forgive and forget. So, tayo ba ay nakapag-forgive na? Kung tayo ba ay nakapag-forgive, tayo rin ba ay nakapag-forget? Forgive and forget. Yan daw ang, di ba may kanta yan na forgive and forget. Yung iba, okay, I have already forgiven you. Pero, bakit hindi pa rin nakakalimutan yung ginawa ng isang taong ito? Kung na-forgive mo na ang isang tao.
So sabi dito, dahil sa Korinto, maaring mayroon doong mga kapatiran na mga kasama sa pananampalataya na sa halip na sundin ang kalooban ng Panginoong Jesucristo, sundin kung ano man yung mga mensaheng ibinigay sa kanila ni Pablo, ay maaring may mga Kristiyano doon sa Korinto na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya yan ang sinasabi niyang ito'y nagdudulot ng kalungkutan, sapagkat kung ang isang tao, dalawang tao, no, kasama sa team o sa body of Christ, at sa halip na sa body of Christ, iisa lamang ang dapat nating sundin, di ba? Nung layunin natin sa body of Christ ay dapat na iisa lang, magkasundo. Yan. There is unity, there is peace, there is cooperation, there is understanding, para ang isa lang ang goal natin sa body of Christ. Ang goal natin sa body of Christ ay we will be Christ-like. Kaya nga, body of Christ, no? Hindi yun body of Tita Vitz, body of Tito Brian, body of Christ. So, ang layunin sa body of Christ, iisa lang ang ating pananampalataya, no? Si Panginoong Hesukristo na nakabatay sa John 3:16. Na ibig sabihin nun, wala tayong ibang layunin, kundi ang layunin lamang natin ay magaya tayo sa pag-uugali, sa kaanyuan ni Panginoong Hesukristo. Hindi tayo magaya sa kaanyuan ni sino paman, kundi ang ating gagayahin ay ang kaanyuan ni Panginoong Hesukristo. Kaya nga tayo ay tinatawag na body of Christ. Kahit na iba-iba ang ating mga katawagan, kahit na iba-iba ang iyong tungkulin, ang aking tungkulin, ang tungkulin niya, ang tungkulin nito, iba-iba tayo ng tungkulin, kagaya ng body, ng katawan natin na mayroong mata, may ilong, may bibig, may tiyan, may puso, may lungs, no, may kamay, may tuhod, may paa. Iba-ibang parte, iba-ibang katungkulan, iba-ibang gift of the Spirit, no? We are one body at isa lamang ang ating layunin. Ang layunin natin ay masunod ang kalooban ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Panginoong Jesucristo at sa gabay ng banal na Espiritu. Upang ano ang layunin natin? Go to the world, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So yun ang layunin natin, na makilala sa buong sanlibutan si Panginoong Hesukristo at makita ng mga taong nasa paligid natin na tayo ay isang buhay na patutuo sa kabutihan at kagalingan ng ating Panginoong Diyos Ama. So dito, maaring mayroong isang mananampalataya sa Korinto na nagdudulot kay Pablo ng kalungkutan kaya nagbago ang kanyang plano. May mga pagkakataon na ganyan tayo. Ito na, maayos na yung mga plano natin. Ganito na mangyayari, no? Tapos, pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu itong sitwasyon na ito. Sapagkat darating ang panahon na may ganyang mga mangyayari. Na ayos na yung plano. Halimbawa, dyan sa inyong grupo, ayos na yung plano. Nagkakasundo na ang lahat. Okay, agreed na. Tapos biglang may pumasok na demonyo sa utak ng isa sa inyo dyan. At yun ang nagdudulot ng kaguluhan. Yun ang magdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Pero anong sabi dito, magpatawad kahit sila ay nagdudulot ng kalungkutan dahil kung mayroong isa,
merong isa, halimbawa ako, yung pain ba, yung pain, no? Naghihiwa ako ng mga gulay o anong hiniwa ko. Tapos, sabi ko, oh, ouch! Parang may pain. Oh, yun pala ay, hindi ko alam na push ko ng mabuti yung kutsilyo ay, nasugatan ako ng kaunti. Pero, nararamdaman ko yun, ako, uncomfortable kahit kaunti. No? Ganon din yan sa body of Christ. Kahit kaunti, kalingkingan lang ang nagkaroon ng pain, nagkaroon ng distraction, nagkaroon ng temptation, kahit isang tao lang ang napasukan ng masamang demonyo, damay ang lahat ng body of Christ. Damay ang lahat. Nararamdaman natin ang sakit, nararamdaman natin ang kalungkutan, dahil nga hindi nagkakasundo-sundo. So darating ang panahon, maaring pinapaalala sa atin yan ng banal na espiritu, sapagkat doon tayo papunta. Magkakaroon tayo ng mga pangkat-pangkat dyan, pangkat ng mga nasa Leyte, pangkat ng nasa Bohol, pangkat ng nasa Butuan, nasa Cagayan o hasaan, pangkat ng nasa Luzon, pangkat dito sa Amerika, doon sa Singapore, doon sa Saudi Arabia, o God willing, ganyan. At kompleto na ang plano, ito nang mangyayari, may isang magsasabi na, no! Kasi ganito, ganyan, mag-back out. Tandaan natin, if there is a will, there is a way. Kung gusto, may maraming paraan. Kung ayaw, may maraming dahilan. Kung tayo ay nasa body of Christ, mga ka-Team Jesus, di ba alam na natin na we are no longer on our own. We look into what benefits the body of Christ. Ano ang nakakabuti sa katawan ni Kristo, which means anong nakakabuti sa congregation. Anong hindi na natin iniisip kung anong nakakabuti sa sarili natin, no. Kagaya ng nangyayari sa testimony ni Tito Brian dito sa Amerika. Kasama niya, dati ay mayroon siyang Filipino church na ina-attend at isa siya doon sa mga leaders na kung saan ay iba pa yung mosaic, no? Kung saan na yan nakarating si Tito Brian, nagjo-join ng mga ministries. Pagkatapos ay, mayroon nga silang building project na si Tito Brian ay siya ang lead at ang dami na nilang nalikom na pera, almost 1 million, para makagawa sila ng panibagong gusali. Ngayon, ang mga leaders at iba pang kasama sa congregation, sa body of Christ ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagbili ng panibagong organ or piano para sa church. So, ang gusto ng music minister na ang kanyang gusto sana ay itong ganitong klase ng organ o ng piano para sa ganyan ay diverse, mayroong mga diversities, mga pagpipilian at iba pa. Ngayon, okay na, nagkasundo na. Ang humadlang naman na pinasukan ng Satanas ay ang asawa ng pastor. Ayan, ang asawa ng pastor ang tumanggi, ang may iba siyang plano, may iba siyang gusto, ganito na, nag-aaway na, nagsisigawan na doon sa church, doon sa kanilang pag-uusap, nagsisigawan na. At mayroong nagmimiddle sa kanila na isang pastor na puti, pero hindi pinapansin, nagsisigawan ng mga Pilipino. at ala ko, ano na lang yung mga salita nila, nagsisigawan na sila. Hindi na nagkakasundo nang dahil sa isang kasama na ma-impluwensya, asawa ng pastor. So nang dahil doon, dahil hindi na nagkasundo-sundo, ay nagkahiwalay ang body of Christ. Nagkahiwalay. Nagkasundo, okay. Hiwalay kayo dahil nga ang congregation naman ay nagkakaroon na ng pagpapanig-panig.
Kagaya bang sinabi dito sa, sa Biblia na, o kay Pablo ako, o kay Timothy ako, ganyan. So, yun ang nangyari sa church. No? Sa body of Christ, dito ay panig sa isang pastor, itong isa naman ay panig sa musician. Ang iniisip naman ng musician ay para sa body of Christ na kung saan ay nagkakaroon ng diversity ang kanyang pagtugtog. Oh. No? So, hindi sila nagkasundo. And then nahati ang church, nagkaroon nahati, Si Tito Bryant ay nabilong doon sa hati na kung saan hindi kasama sila doon sa church building. So, ang church building ay nandoon sa kabila. Sila ngayon ang nakapagtayo ng panibagong gusali. Samantalang yung isa ay naiwan dito sa kung saan nagre-rent sila ng church. But all things work together for good to those who love the Lord and is called for His purpose. So, kahit na pinasukan man ng masamang espiritu itong asawa ng pastor, kaya yon ang naging dahilan na nagkaroon ng split ang body of Christ, pero ang purpose ng ating Panginoong Diyos Ama na magpatuloy ang kanyang ministry at makilala siya sa sanlibutan ay hindi natatapos ng dahil sa pag-i-split o paghihiwalay ng body of Christ o ng mga mananampalataya. So, kahit na ang purpose ng demonyo ay upang sirain ang body of Christ, kaya nga nag-split. Pero yung sitwasyon na yon ay ginawa ng Panginoon, hinayaan ng ating Panginoong Kristo nang sa ganun ay mas mag-multiple pa ang kanyang churches, ang kanyang congregation. O mayroon din silang mga na-invite doon na iba na yun din ang kanilang pinagkasunduan. Samantalang Tito Bryant naman ay mayroon naman sila ditong na-invite o na-multiple, na double ang congregation. So makikita ninyo diyan mga ka-Team Jesus na sabi dito ni Pablo? Yung mga yan na nangyayari na ganyan, patawarin na natin yun. Pag nagkakaganon, i-encourage natin yun, huwag nating husgahan na isa kang ganito, isa kang ganyan, kundi ipagdasal natin, i-encourage natin ang mga ito, i-comfort natin ang mga ito. Ipagdasal natin ang mga ito. Na ikaw ang dahilan ng paghiwa-hiwalay. Hindi kung kayo ay nag-forgiveness na, pinatawad na ninyo, nagpatawaran na ang body of Christ sa mga nangyayari, okay, magkasundo tayo, mag-split tayo, itong mga ganito, itong mga ganyan. Okay, nagkasundo, nagkapatawaran. So, dahil nagkapatawaran na, patawarin na rin natin yun at huwag na nating alalahanin yung mga ginawa, no? Yung mga ginawa ng mga kapatid na ito na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Kasi hinayaan ng Diyos yan upang sa ganoon ay yung nangyari sa kanila, mag-multiply pa yung body of Christ. Dahil nakati. So, ang isa ay naging dalawa. Di nag-multiply. Ayun, yun ang sinasabing blessing in disguise. Yung demonyo gustong sirain ang mga anak ng Diyos. Subalit ang plano ng ating Panginoong Diyos Ama ay hindi nababali. Kaya patuloy pa rin ang kanyang purpose hanggat mayroon pang nananampalataya sa kanya, hanggat mayroong tumatayo sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Ito ay kanyang pagpapalain. So pinagpapala niya yung nag-split na yun na naging ibang church. Dito naman yung kalahati ay pinagpala din niya. O di dumami din sila. Nagkita ulit sila. Kumusta kayo? O praise the Lord. O nagkalimutan na sa anumang mga hindi pagkakasundo. Pero nung time na yun, grabe yung stress ng time na yun dahil nagsigawan at mayroon pang nagdala ng baril. O see? But napakabuti ng Diyos na hindi niya hinayaang mangyaring mayroong mamatay, mayroong pangganyan. So, ang demonyo, gusto tayong sirain.
Pero ang plano ng Diyos Ama, ang plano ni Panginoong Kristo sa buhay natin, ay nagpapatuloy yan hanggat tayo ay bumangon, hanggat tayo ay nagpapakumbaba. So kahit tayo nagkamali, hindi ibig sabihin na wala na tayong pag-asa. Kaya nga sabi dito, pagpapatawad. So kung may nangyari mang ganyan na nagkamali siya, ganito, ganyan, patawarin. Gusto niyang bumalik sa, halimbawa, sa Team Jesus, gusto niyang bumalik, umalis siya, or ayun na, ganyan ang nangyari, nagkaroon siya ng offense. Kaya kailangan natin siyang paalisin sapagkat nagkaroon man siya ng offense. No? Dala-dala kasi natin, dala-dala natin ba sa ating profile, kung ikaw ay Team Jesus member, dala-dala natin sa ating profile si Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, dahil dala-dala natin si Panginoong Jesucristo sa ating profile, dapat na ito ay ating maingatan, dapat na ito ay ating maalagaan, dapat na hindi natin maipahiya si Panginoong Jesucristo sa anumang mga ipinupost natin diyan sa ating Facebook, dahil tayo nga ang mga living witnesses ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Tayo, sa makatuwid, kaya nga iniingatan natin. Hinihingi natin sa banal na espiritu, ito ba ay masama na ipopost? Ito ba ay ganyan? At kapag tayo ay nagpo-post, ay hindi na nakasentro sa ating mga sarili dahil nga hawak natin ang profile na Team Jesus. Mahalaga yun, banal yun holy, sanctified. There is power in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya kailangan ingatan natin yun. Makikita sa ating mga pag-uugali na tayo nga ay mga living witnesses. Kagaya ba sa mga Jehovah ba? Saksi ni Jehovah. Bakit hindi natin naintindihan? Ay, mga saksi ni Jehovah. Ibig sabihin nun, they are the living witnesses of God. Kaya lang iba ang kanilang prinsipyo dahil mayroon silang prophet na si Prophet Smith na yun ang kanilang may idinagdag sa Word of God. Samantalang ang mga Christian, tayo, we do not have that additional Word of God na nasabi ni Ellen Smith. Ang atin lamang, ang sa Christians, born again Christians, ay itong revelation, yan ang last na mensahe ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan kay John. So meron silang saksi ni Jehovah. Tayo dapat ay maging saksi ni Kristo. Kaya nga, we are the living witnesses of Christ. Saksi ako ni Kristo. Tayo ang nagpatutuo na si Panginoong Jesucristo ay buhay. Kaya nga pag nandoon yung profile natin, hindi natin yung binabaliwala na kung ano-ano na lang pinopopost natin dyan sa ating Facebook. Sapagkat we respect the profile that we are carrying, the name of our Lord Jesus Christ. So dapat ay magiging karapat-dapat tayo sa profile na yan dahil hindi yan kagaya sa ibang mga profile, hindi yan karaniwang profile na kung ano-ano na lang pinapalitan natin sa sunod, nag-picture-picture tayo. Next, change profile. No? May mamatay man, may nabuhay man, kung ano-ano na lang nangyayari sa buhay natin, ang ating profile ay nananatili. Hindi yan pwedeng palitan. Yan ang prinsipyo ng Team Jesus. Ngayon, kung hindi nyo kayang tanggapin yan, hindi naman kayo pinipilit na mag-join sa core group ng Team Jesus membership. Pero kung tanggap ninyo yan, na you are carrying the light, no? You are carrying the name of the Lord Jesus Christ, dapat ay yung mga ano natin diyan, yung mga posting natin diyan na palaging ang mga mukha natin ang nakikita, dapat wala na yan.
Maliban na lang dito sa akin, siyempre mukha ko nakikita sapagkat nagsishare tayo ng salita ng Diyos. Pero, kung palagi na lang na ang ating mga mukha dyan ang nakikita, nag-video-video pa tayo sa mga mukha natin, hindi si Panginoong Jesucristo ang ating pinopromote, ang ating sarili. Diba? Anong sabi sa body of Christ? Ang ating iniisip ay ang kabutihan ng body of Christ. Kabutihan ng karamihan. Ang ating iniisip ay ang makilala si Panginoong Jesucristo. Tayo, ang dami pa nating mga ginagawang pag-edit-edit dyan sa mga mukha natin. Meron pang pa-shine, meron pang pag-ganyan-ganyan. Sana salita ng Diyos ang ginawa natin dyan. Hindi na isama natin ang mga mukha natin. Kasi ngayon sa kasalukuyan, mga ka-Team Jesus, gaano ka mang kaganda, gaano ka mang kasexy, gaano ka na, hindi na yan mahalaga kasi ang katawan ng tao ay nabubulok. Ang dapat na i-promote natin ay ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ang i-follow natin ay ang mga Christian ministries na siyang nag-share ng mga salita ng Diyos. Hindi na yung mga sarili natin. Palagi nandiyan, nakikita ko yung mga mukha ninyo, palagi. Ang mukha ni Panginoong Jesucristo ang ating ipakita. Hindi yung picture ni Panginoong Jesucristo. Kasi hindi man natin kilala si Jesucristo sa mukha. Wala mang nakakita sa kanya sa ating generation kung ano talaga ang mukha niya. No, there was none. Ano lang yan representation lang. Kung ikaw ay nandun sa Mexico, ang kanilang Jesucristo ay Latino. Kung andon ka naman sa Africa, ang kanilang Jesucristo ay itim. No? Dito puti. Doon sa Europe, ang kanilang Jesucristo representative ay matangos ang ilong. Mestizo. Representation lang yan. Ang dapat nating ibigyang pansin ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Minsan, ayan, si Tita Bets, pag nakikita dyan yung mga pagluluto na nasa kawali, sinishare ko yan dyan dahil gusto kong gayahin yan Bakit? Mas masarap pa rin yung lotong bahay kaysa yung binibili mo sa tindahan na hindi mo naman alam kung ito ba ay malinis ang pagkagawa o hindi. Ang simple-simple ng pagkagawa. Tingnan mo, nakita ko na may pandesal na nasa kaha ba? Pandesal na nasa kaha. Diba? Ang ganda, ang simple lang, pandesal na nasa kaha. Na harina lang, bili lang tayo ng harina, mura nga lang ang harina Pero pag bibili tayo ng pandesal, ang mahal na ng mga pandesal, di ba? Ganun ba yung mga practical, practical na mga sa buhay natin? Na tayo ba? Tayo ang gagawa. Kami nga hindi na kami bumibili ng mga pagkain na sa labas most of the time. Ako nagluluto diyan, ganyan, mas iniisip ko na ito healthy to sa amin. Ako nagluluto, alam ko kung malinis to, anong mantika ginagamit ko, so on so forth. Ako rin hindi na kami bumibili ng tinapay. Ako nagluluto, nagbi-bake ako ng tinapay. Nang sa ganyan ay alam kong malinis itong aking kinakain. At nakakapag-save pa tayo ng ating budget. Kaysa bibili lang tayo ng mga pandesal, magkano? We will learn how to cook. Nang sa ganyan ay makatipid tayo at the same time, malinis pa, mag-enjoy pa yung pamilya natin. Lalo na kung marami kayong mga anak, lutuan ninyo yan, mag-explore kayo. Yes lang yan at baking soda na mayroon kayong mayroon kayong harina at mayroon kayong milk, may isang itlog lang ang dami nang makamalaman. Yun, ganun mga ka-Team Jesus ba? No? Kung ano yung kabutihan ba, what is good? Yung
healthy. Ano yung yun, isi-share natin. Huwag nating i-share yung mga masasamang chismis, mga masasamang paninira ng kapwa, mga ganyan-ganyan. Share natin yung positive things, yung nakakabuti sa sanlibutan, yung nakakabuti sa mga tao, yung ito, health, ayan, mga tanim, ayan, nagpapabuti yan sa ating paghinga dito sa loob ng bahay nyo, ganito, ganyan, ito, mga simpleng pagluluto. Nakakasave pa tayo. Halimbawa kami ni Tito Brian, isang pagbibili namin aabot na $140. $140 ang aming nabinili. May isda, may gulay, mayroong chicken, mga ganyan, no, pork. Pero yan ay aabot ng higit sa 2 linggo. May munggo, ganyan, 2 linggo. So, magkano lang yun? So, halimbawa, 2 linggo. $70 lang 1 linggo. Whereas kung kami, bawat umaga, bibili kami ng pagkain. Yan. Sa pinakaano niyan, umaga, $25 kaming 2. Sa tanghali na naman, sa gabi, halimbawa. So, aabot kami ng $75 sa isang araw lang. At hindi pa namin alam kung malinis ba yan o hindi. That is what we call time management yan. Nang sa ganun, makaayos tayo, makaluto tayo ng sariwa. See, 75 per day. Gawin lang nating 60 per day. 60, 6 times 7. Magkano na yan? 6 times 7. Diba? For $420 na yan. 1 linggo lang. Kasi 3 beses man tayong kakain, no? Ang mahal. So, yun ang mga dapat nating ibahagi. Unang-una, ang salita ng Diyos. Huwag na yung palagi dyan ang mga mukha ninyong nakikita. Hindi ba kayo nagsasawa dyan? Kung hindi kayo nagsasawa, yung mga nanonood sa inyo nagsasawa. Hindi na yun ayaw na panoorin. Ibahagi natin ang mga salita ng Diyos. Ang sabi dito, kung may mga nagkasala sa atin, patawarin natin sila, i-encourage natin sila at isabihin natin sa kanila na tayo'y tao lamang, tayo nagkakamali. Kung gusto nilang bumalik sa Team Jesus, bumalik sila, mag-join ulit sila dito. 3 months silang complete ang attendance sa Bible study. 3 months, no? Na nandoon, early birds, hanggang sa katapusan, naka-join yan, 3 months. O di, balik na ulit kayo sa Team Jesus membership. Ganun na kasimple yun. Kasi kailangan nating magpatawad. Kailangan nating, okay, maliban na lang kung ano pang mga pinagagawa niya sa buhay niya. O diba? Kung ganun ba, magpatawad. At kung tayo'y magpatawad, ay kalimutan na rin natin yung offense na ginawa niya sa body of Christ. Dahil lahat tayo ay hindi perpekto, lahat tayo ay may limitasyon. So yung, anong sabi dito ni Pablo, Anong sabi niya dito sa 11? Nararapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo madaig ni Satanas. Alam naman natin ang mga binabalak niyang masama. Pag nandito kasi sa mga puso natin, mga ka-Team Jesus, ang kawalan ng pagpapatawad, no, sa ating kapwa, yun ang pumapatay sa ating pagsisilbi sa Panginoong Kristo. Kaya alam natin na ang demonyo, the enemy comes to kill, to destroy, no? To steal, to kill, to steal, to destroy, and to kill. Upang nakawan tayo, upang sirain tayo, upang patayin tayo. Alam natin yung plano ng kaaway ng Diyos. So kung hindi tayo magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, lalo na sa body of Christ, sa team natin, halimbawa, hindi tayo magpapatawad. Yun ang papatay sa atin, yung unforgiveness sa mga puso natin. We forgive them. Pero kahit pinatawad na natin sila, hindi ibig sabihin na, pinatawad ka na ng team, ng body of Christ, sige, balik ka na rito. No. Kailangan na madisiplina siya.
kailangan na maunawaan niya na ganito tayo rito. As much as possible, ang iniisip natin ay hindi para sa ating sariling kapakanan. Wala na tayo niyan. If we join the team, if we join the body of Christ, mga ka-Team Jesus, wala na, hindi na sarili natin ang iniisip natin, no. Ano ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ang nakakabuti sa katawan ni Kristo sa mga mananampalataya? Ganun yun. So, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu dahil darating ang panahon, maaring kayo ang magiging servant leaders sa area ninyo, sa lugar ninyo. So, sasabihin nyo ba, no, hindi, ako ang masunod, ako ang pastor dito, ako ang founder nito, ako ang masunod. Hindi pwede yun. Ikaw ang masusunod. Paano kung ang gusto mo ay hindi nakakabuti sa mga mananampalataya? Hindi pwede yun. No? Kailangan ang congregation. Kailangan pag-usapan yan ng congregation. Kailangan ipagdasal yan at huwag nating pairalin ang ating mga pride. At huwag tayong magkwento, magsalita ng kung ano-ano. Manahimik tayo. Kung may mga ganong issue sa body of Christ, manahimik tayo. Ipagdasal natin. At tingnan natin, ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. We have to go back to the Word of God. Hindi yung ako ang nasusunod, ako ang founder dito, ako ang pangulo dito sa lugar natin, dito sa ano na to, ministry na to, ako ang masusunod. No, hindi tayo masusunod. Kasi nga, servant leaders lang tayo, servant leaders. Na ibig sabihin nun, we are just servant leaders. Tayo ang sumusunod tayo sa banal na Espiritu. Ano ang kalooban ng banal na Espiritu? Para sa katawan ni Kristo, hindi ang kalooban natin, ang gusto natin. Kaya nga, si Tita Bes, pag nagme-message dyan sa team, ito ang conviction ng Holy Spirit. Kailangan nating magganito, ganito, ganyan. Hindi yung, ito ang conviction namin. No, it is the conviction of the Holy Spirit for the good of the body of Christ. Ja? Kasi, tayo nga ang nagdadala. Tayo ang nagdadala eh. We are a living witness of the goodness of God. Wala man ang problema kung mag-post ka dyan ng iyong kamukhaan mo. Pero kung palagi na lang yun ang nakikita, something is wrong with you. Dahil ang totoong mga Kristiyano, hindi tayo self-centered. Ang mga totoong Kristiyano, Jesus Christ-centered. Kasi pag self-centered, ang sarili natin, ang palagi nating pinapakilala, ang sarili natin. Pag Christ-centered tayo, wala tayong ibang itinataas, wala tayong ibang ipinakilala, wala tayong gustong pasalamatan, wala tayong ibang gustong purihin, kundi si Panginoong Jesucristo. Christ-centered ang ibig sabihin nun. So, ingatan natin, kung ikaw ay isa sa nabigyan ng profile ng Team Jesus, you are chosen. You are one of the chosen ng Panginoong Jesucristo. Pinili ka. Huwag nating sayangin ang pagkakataon, ang pribilehiyo na isa ka sa mga pinili. You do not take it for granted. Na ay basta kay nabilong lang ako sa Team Jesus na ganyan. No, hindi. Isang patotoo yan. We are a living witnesses of Christ. Ibig sabihin nun, we have to take care of our profile. At hindi natin yan ikinakahiya. Yung profile natin.
Huwag nating abusuhin ba? Kasi makikita kung titingin ang tao sa atin, o sino ito, ganyan. Ano ang kanyang profile? Pagtingin sa profile, oh, Team Jesus. Tapos ito mga pinanggagawa natin dyan sa ating Facebook. Hindi ba tayo nahihiya niyan sa Panginoong Jesucristo? Hindi ba tayo nahihiya? Nadala-dala na natin ang kanyang ilaw, ang kanyang pangalan. Tapos itong pinanggagawa natin dyan, nang-aano pa kayo dyan, ano ba yun, yung namalikas pa? Namalikas pa kayo dyan. So yung inyong mga pamalikas, huwag nyo nang i-post dyan sa Facebook. Kasi nga, nagdadala kayo ng ng Panginoong Jesucristo, tapos mamalikas mo diha. Oo. Dapat yun ang maging natin, na, oops, paalala sa sarili ko. Ano pala ako? I am a living witness of the Lord Jesus Christ. Hindi naman tayo Team Mami Minjula. Hindi naman tayo Team Happy Gonggong. Yung mga yan, Team Happy Gonggong, Minjula, bahala na nung ginagawa nyo sa inyong mga dyan, kung ano na lang pinopost-post ninyo dyan, wala akong paki. Pero kung ikaw ay kasama sa Team Jesus, no? We have to uphold our profile. Kasi kung titingnan tayo, oh, Team Jesus pala to, pero anong pinaggagawa nito sa Facebook niya? Tayo dapat ang maging modelo. Kung ano-anong mga sinishare ninyo. So, malapit na magtapos ang Marso. Sino-sino sa atin ngayon, Sharon, ang pwede ang mag-qualify na as Team Jesus members at pwede na nating i-welcome sa ating Team Jesus group chat? Mayroon bang mga prospect na maging members ng Team Jesus? So, tinuturuan kayo sa loob ng 3 buwan. January, February, March, mahubog ang inyong mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Mahubog kayo to be Christ-like, Christ-centered, at hindi na yung mga sarili ninyo. Meron naman tayong privacy yung ating mga album sa mga pamilya natin, sa mga hindi mo natin kailangan maging public. Kasi we have to maintain also our privacy. Pwede naman yan na friends lang ninyo yan. Ang i-public natin ay ang mga salita ng Diyos. Pero yung privacy natin sa pamilya natin, we make it as, let's preserve our privacy. Kasi importante din yan na maalagaan, maingatan yung ating mga pamilya, lalo na may mga anak kayo, mga maliliit na mga anak kayo, makikita sa social media na public yung pinapakita nyo dyan na ganyan. Maring gamitin yung mga anak nyo, oy, anak ko ito, ganyan, o pukunin yung mga anak nyo doon sa mga nila. Yes, anak ko yan, o tingnan mo mga pictures ko dito sa aking cellphone, anak ko yan, o hindi niya pala anak yun. Ganun ba? Let us ask the wisdom of the Holy Spirit ba sa atin? Para yung ating mga pamilya rin ay maalagaan, maingatin din sila. Hindi lahat na ay nakapubliko. We also have to preserve our families. No, yung safety of our families, we have to preserve also. Hindi kailangan lahat na lang na posting natin puro public. Wala na tayong privacy as a person. Ang i-public posting natin, itong mga live natin, itong mga word of God, yan. Pero yung ating pictures sa ating pamilya na ganito, ganyan, make it private. Make it as your friends, yung kilala lang ninyo, mga kasama nyo. Hindi yung mga follower ninyo, oh. Iba yung follower, iba yung friends. Yung follower, di mo alam na yung follower mo, ini-stack ka lang dun.
Nagkukumukuha lang yan ng mga impormasyon sa buhay mo at yan ang gagamitin ng demonyo upang siraan ka. No? Wisdom ng Diyos yan eh. Wisdom ng Diyos yan. Pati mga video ng inyong mga anak, mga ganito ganyan, i-public pa talaga ninyo. Bakit? Para makita, para magka-views kayo at magka-pera kayo. And extend na sa mga pamilya nyo, sa mga anak nyo, mga babae, mga anak nyo, ganito, ganyan, mga baby nyo. Hindi nyo alam, maaring gagamitin na yan ng mga demonyo para masiraan ka. Oh. Ano bang mas mahalaga sa inyo? Yung mga views ninyo dyan, yung sintimo na nakukuha ninyo sa Facebook dahil pero yung inyong mga video ninyo ng mga anak niyo ay pinapapasasahan na yan ng kung sino-sino dyan na share to this, share to this, share to this. Yun ba gusto ninyo? Nawala na yung privacy ng inyong mga anak, ng inyong pamilya dahil content creator ka daw at ganito ang titingnan ninyo? I don't think so. Hindi ko i-gamble ang privacy ng aking pamilya. Nang dahil sa sintimo lang na makukuha ko from Facebook na may ganito, may ganito, may ganyan. No. I will preserve the privacy of my family, of my children. Hindi yon ang sinasabi ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, i-publicize mo siya, ang salita niya, ang kabutihan, ang testimony mo, pero preserve your family, your children, the integrity of your children. Naintindihan natin yun? Hindi lahat na lang pinapubliko ninyo. Ganito, ganyan. Mag-ingat tayo dahil ang demonyo, gumagawa yan ng mga paraan upang tayo ay nakawan, upang tayo ay asiraan, upang tayo mamatay, para hindi na tayo magamit ni Panginoong Jesucristo. Alam natin, sabi ni Pablo, alam natin ang mga plano ng demonyo. Hala. Kung kayo dyan, kung mag-ano-ano kayo dyan, ng mga videos ninyo, nakapubliko talaga, parang binibinta ninyo mga anak nyo, na makikita yan ng buong sanlibutan. Na hindi nyo alam na maaring pinagnanasahan yan ng mga pedophile, yung mga demonyo dyan. Naintindihan ninyo yun, mga ka-Team Jesus? Huwag nating hayaan na ang demonyo ay makapasok, makaisip ng paraan upang tayo ay ma-destroy, upang tayo ay manakawan, upang tayo ay masira. So, unang-una, patawarin natin ang mga taong nagkasala sa atin, lalo na itong mga kapatiran natin, mga believers of Christ, body of Christ. Patawarin natin. No? Encourage natin. Tuloy ka lang, balik ka dito sa ating Bible study. Wala namang naghuhusga sa iyo, wala namang nagsasabi na ay ganito, nahihiya ako. Huwag kang mahiya kasi dito sa ating live, hindi naman natin, we are not mentioning those people. Natural lang yun dahil nga tao tayo, hindi tayo perfecto. Nagkakamali tayo. Pero kung ang mabuti diyan, kung tayo nagkamali at tinuruan tayo ng banal na espiritu, nagpakumbaba tayo sa tulong ng kaawaan ng Diyos at humingi tayo ng kapatawaran. Lord, nagkamali ako doon, patawarin mo ako. I am convicted of my sin. Yun ang gusto ng Diyos. Ang unang-una, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa body of Christ. Ikalawa, humingi tayo ng kapatawaran doon sa ating kapwa. At tayo rin, magpatawad tayo at encourage natin yung wala na dito sa ating grupo. Join ka ulit. Balik ka ulit sa 3 months. Mag-join ka sa 3 months. Ayan. Kung hindi naman kayo interesadong maging Team Jesus member, okay lang. Join pa rin. Wala namang nagsasabi sa hindi ka pwedeng mag-join. Join!
Huwag kang mahiya dahil ang ginagawa natin dito para sa Panginoong Kristo. At walang perpekto sa atin dito. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Pero ang kaibahan doon, kung tayo nagkasala, at tayo may humility, hindi yung pride natin, bakit ako ganyan? Ganyan, no? Kundi nagpapakumbaba tayo, tinanggap natin, nagkamali ako, Lord. Do you have another chance? Okay, join. Mag-umpisa ka ulit. Pag natuto ka na, ayan, no, natuto ka na. Tinuruan ka na ng Panginoong Kristo, ng banal na Espiritu. Next time, alam mo na yun, ang limitation natin. Kasi hindi tayo gumagalaw sa sarili nating desisyon. Kung mayroon tayong, halimbawa sa Team Jesus group chat, kung mayroon kayong gustong ipapagawa, gustong gawin, huwag ninyong gawin na kayo-kayo lang. Maring mag-consult kayo sa amin, no? O, pwede ba itong gawin namin sa Team Jesus, sa group chat natin? Pwede ba itong ganito, ganyan? Para hindi tayo magkaunawaan tayong lahat ba? Magkasundo tayong lahat. Ipagdasal natin ang mga ito. Pwede ba ito, Lord, Holy Spirit? Para mayroong kapayapaan, no? Mayroong pagkakaunawaan, mayroong pagkakaintindihan, at huwag nating hayaan na mapasukan tayo ng masamang espiritu dahil sa sarili nating hangarin. Gusto natin ganito, gusto natin ng ganyan. Nakalimutan natin na we are here for Christ. Nandito tayo, hindi para sa ating mga sarili, kundi para kay Panginoong Jesucristo. Para kay Panginoong Jesucristo tayo nandito. Kaya yung mga pag-aaway, yung mga hindi pagkakasundo, yung mga ganito, magpapatawaran. Patawarin mo ako, sis, nagkamali ako. Ganito, ganyan. Okay, walang problema na. Pagkatapos nun, di kalimutan na yung mga nangyayaring hindi pagkakasundo. Balik tayo sa ating purpose, why we are here. Because of Christ, because we love the Lord Jesus Christ, because He loves us first. Mahal natin si Panginoong Kristo dahil una niya tayong minahal. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay dahil mahal niya tayo. Kaya balik tayo doon, no? I-retrieve natin ang ating mga sarili. Kung tayo nagkakamali, ups, ouch, mali. I-retrieve natin, balik tayo doon sa ating purpose, why we are here. Bakit nagtipon-tipon tayo? Bakit nagkaroon tayo ng Team Jesus, ng organization? Para saan yan? Yun ay para sa kapurihan ng Diyos Ama, para makilala si Panginoong Jesucristo. Para makilala natin ang gabay ng banal na Espiritu at hindi tayo matukso sa kaaway ng Diyos. So balik tayo. What is our purpose? Why we are here? Hindi ito para makilala ako, para mga ganito, para mga ganyan. No. Our purpose here is to declare that Jesus Christ is Lord. And we are the living witnesses of His goodness, of the goodness of God sa mga buhay natin. Bakit tayo nandito? Nandito tayo dahil uhaw tayo sa salita ng Diyos. Nandito tayo dahil gusto nating matuto sa salita ng Diyos. Gusto nating mas lalo pang makilala si Panginoong Jesucristo. Mas lalo nating mararanasan ang galaw ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. Hindi para sa ating mga sarili, kundi para sa kapurihan ng Diyos Ama. Na ang ating mga buhay ay maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos habang tayo ay malusog, habang tayo ay nakakagalaw, habang tayo ay nakakakilos, habang tayo ay nakapagsasalita.
Huwag nating hintayin na tayo ay nasa deathbed na natin, saka pa tayo magsasabing, Lord Jesus, kung bibigyan mo ako ng panibagong pagkakataon, gawin ko ito, ganito, ganyan. No, wala na, tapos na eh. Deathbed ka na eh. Nasa ano ka na, nasa terminal phase ka na, saka mo pa sabihin yan. Samantalang dati na ikaw ang lakas-lakas ng katawan mo, sinisira mo ang katawan mo kung ano-anong ginagawa mo sa katawan mo, which is the temple of the Holy Spirit. Sa halip ng katawan natin, tayo ang gagamitin, tayo magpagamit. Sa banal na Espiritu, gamitin mo ang katawan ko, gamitin mo ang boses ko, upang maipahayag ang katotohanan. See? Oh, hallelujah. Father God, thank you sa iyong kabutihan. Holy Spirit, thank you sa iyong pangungusap. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na sa halip na kami ay magpatawad sa aming kapwa, lalo na sa aming kapwa mananampalataya kay Kristo, ay mas pinili namin huwag silang patawarin. Mas pinili namin na hindi kalimutan ang kanilang mga ginawang kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoong Kristo. Salamat sa mga salita na nag-rebuke sa amin ngayong araw, ngayong oras na ito, na kami ay magpatawad sa aming kapwa. Kami ay magpatawad sa sinumang nagbigay ng kalungkutan sa body of Christ. Sa halip na tanggalin, sa halip na kalimutan sila, amin silang i-encourage, amin silang ipagdasal, na hindi sila mawala ng kanilang pananampalataya kay Panginoong Kristo, kundi panindigan nila ang kanilang pananampalataya. Panginoon, gamitin mo po ang mga buhay namin. Bigyan mo kami ng pusong puno ng pagpapakumbaba at pusong puno ng pagpapatawad. Kagaya ng iyong pagpapatawad sa amin, Panginoong Kristo. Mahal ka namin dahil una mo kami na. We love you, Lord Jesus. At nandito kami, ang aming dahilan. Bakit kami nandito ay upang mas matuto pa sa iyong mga salita. Upang mapamuhay namin ang iyong mga salita. At makikita ng iba na kami ay mga totoong, mga buhay na patutuo sa iyong kabutihan, sa iyong kagalingan, sa iyong kaawaan. We are your living witnesses. Oh, hallelujah. Holy Spirit, thank you. Thank you sa pagbibigay mo sa amin ng pag-unawa sa mga salita ni Panginoon Kristo. Hallelujah. Gabayan mo ang bawat isa. Let your light shine upon us. Na makikita ng iba kung anong meron kami, ang ilaw na nagagaling kay Panginoong Kristo. Maraming salamat po, Panginoong Kristo, sa mga nandito, sa mga buhay ng mga nandito. Lord, tinataas ko sila, Lord Jesus, anuman ang kanilang mga kahilingan, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan. Panginoon, kami naniniwala na hindi kami nag-iisa, kasama ka na. You are so good at all times. We praise you, we adore you, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Thank you that you are in control of everything. Thank you that you are there for us. Oh, hallelujah. Praise God, glory and honor unto your name alone, Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoong Kristo. Salamat dahil kasama ka namin at hindi kami nag-iisa. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord Jesus. Thank you sa iyong kabutihan. Thank you, Holy Spirit. Lead us and guide us. Lahat ng pasasalamat, papuri ay binabalik namin sa Diyos Ama, sa pangalan ng Kristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Woohoo! Ayan na mga kapatid, forgive and forget at magbagong buhay, no? Para sa ganoon ay makabalik tayo sa ating purpose kung bakit ginagawa natin ang mga bagay na ito. Ito'y para sa kapurihan ng ating Panginoong Hesukristo. At alagaan natin ang ating mga profile kung kayo man ay
kasama sa Team Jesus. At kung sino-sino man ang magiging qualified, kung meron bang mga prospect tayo, sino ba ang gustong mag-join sa grupo ng Team Jesus na kung saan isa kayo sa maging patutuo sa kabutihan ni Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin, then you are welcome. Maintindihan natin ang ating purpose na tayo ay mga servant leaders kung saan dako man tayo ilalagay ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Hanggang sa muli, Jesus loves us. So bukas ay pahinga tayo dahil bukas ay Linggo at balik tayo sa Lunes, the Lord willing. So hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.